Nadiskubre na ang mga katiwalian na ginagawa ng mismong Pangulo at ng kanyang asawa na si Liza Smalls. Base sa mga ulat, mayroon ng mga ebidensya na magpapatunay sa pagiging pangunahing sangkot ni Liza sa mga smuggling na nagaganap sa bansa at pati na rin ang pagkakasangkot ng Pangulo sa pagpapalaganap ng legal na droga. Lubos na nababahala ang marami sa mga netizens sa lumabas na balita dahil inaasahan nilang mag-aahaon sa bansa mula sa kahirapan ang Pangulo. Ngunit ngayon ay siya pa mismo ang nagiging sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa balitang ito, maraming ingay ang naganap sa lipunan, lalo na sa mga mamamayan na umaasa sa tapat at maayos na pamumuno. Sa paglantad ng mga pangyayari ito, lumilitaw na may malalim na suliranin sa pamahalaan na kailangang tugunan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Kailangan ng agarang aksyon mula sa mga may kapangyarihan upang mabigyan ng katarungan ang mga naapektuhan ng hindi ka nais-nais na gawain ng mga opisyal. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaibigan, ito po may available pa tayong stock ng dark chocolate. First come first serve po ang pag-order dahil limited na lang po ito. As usual, dito kayo tatawag o mag-text 0916-9000-997. Okay, gusto kong magbigay ng reaksyon sa vlog ni Jojo de Guzman. Napakaganda po. Well-researched na vlog. Mga statements, importanteng pahayag ni BBM pa noon, nung kandidato pa. May mga major policy announcement niya noon na ngayon na presidente siya, wala na, hindi na nasusunod. Kaya napakaganda yung title ni Jojo de Guzman is PBBM. Forgetful, ungrateful, or both. So, ito, panoorin, madaming topics ito about graft in corruption, about basta US, China, nasigalot, marami. Unahin natin, isa-isahin ko lang na panoorin natin itong tungkol kay First Lady Liza na segment. So hindi siya pwedeng magtawag. Nagturo siya. The other thing she did while she was in Ilocos was to provide free legal services. I'm trying to think. If I asked her to join the government, baka sampalin ako. Teaching would be good. I'm a lawyer, but to enter government, no way. They can't afford me, number one. They can't afford me, number one. And I'll fire all of them. So government, no, that's not my thing. Yeah, I'm very New York, so it has to be my way or the highway, right? So I just want everyone to know that I have nothing to do with ESAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? Good at that. Organizing which office, how the workflow goes, where the documents go through. She's a well-trained lawyer, so she's very good at that. Do you consult her in difficult decisions? I will ask. I'm not a lawyer, so I need an expert opinion. She's right next to me most of the time, so I can turn to her. They're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday. What you call it? She's not going to be appointed, so that's the end of that. Asha, bye-bye. Thank you. Ulit na. What you call it? She's not going to be appointed, so that's the end of that. Asha, bye-bye. Thank you. Boses ko ba yun? Kaninong boses yun? Boses yun, First Lady. Okay. So, yun, first time kong marinig itong ganitong
statement ni BBM pa noon na lumalabas, hindi papasok sa gobyerno, hindi makikialam sa governance si First Lady Lisa. Kasi nung una, tahimik lang si Attorney Lisa Marcos. Kala ko nung una talagang super bite dahil tahimik eh. Bilib na bilib ako sa kanya. Kaya, sabi ni BBM sa isang interview, if I ask her to join the government, baka sampalin ako nun. Yan, tumatawa lang siya, biro. But ako, iba ang dating sa akin nun. I'm sorry opinion ko lang ito. Bakit niya binanggit nga baka sampalin ako nun? Is it just a slip of the tongue? Or dati nang ginagawa? Anyway, nagtatanong lang tayo. Baka mamaya makasuhan na naman tayo. Kasi si Ka Eric nagtanong lang sa Speaker of the House. Totoo ba na 1.8 billion? Anong nangyari? Kinulong sa Kongreso. Ako naman, bakit in a very natural way, nabanggit ni BBM na baka sampalin ako noon. Does it mean anything? I don't know. Kung minsan nahuhuli po tayo sa ating bibig, lumalabas kung ano ang tunay na pangyayari. Nasampal ba siya noon? I don't know. But maalala ko, ito, mga expose lang ni Maharlika. Yung kasagsagan sa controversy, yung pag-resign. Pilit ba nga pagtanggal kay Attorney Vic Rodriguez? Dahil close friends si BBM at saka si Attorney Vic. Okay, tinanggal nga executive secretary. Kaya lang, in-appoint naman na presidential chief of staff. So, nandyan pa rin si Attorney Vic. Kasama pa rin. Napirmahan na yung appointment. Nako, according to Marlica, yung mga puting ahas niya, nung nalaman ni First Lady, nako, galit na galit sa loob ng eroplano papunta sila New York, ginumbag hangtod na black eye daw. So baka again, these are just my wild imagination. Baka naman yung sinampal na sinasabi, ito na yung nangyayari talaga, kasi sabi ng puting ahas na black eye daw. Baka sampalin ako nun. Ako, mag 43 years na kaming mag-asawa, never ako na sinampal ng aking misis. Kayo, mga kapwa ko husband, pag sampalin kayo ng inyong mga wives, anong gagawin nyo? Di ba? That's very unlikely. Kaya, I don't know, bakit nabanggit niya yung baka sampalin ako nun. So, sinasabi na wala, hindi makikialam si Attorney Lisa. Yan ang sinasabi ni BBM noon. Okay, si First Lady naman, si Attorney Lisa noon, in-interview siya ni Boy Abunda, join the government? No way! Ganun nga ang nakikita natin noon, hindi siya makikialam, which is good sana. They can't afford me. Dahil, syempre naman, top-notch lawyer yan eh. Magaling daw na lawyer lang, plus professor, tuturo. Okay naman yan. Kaya lang, government is not my thing. I am a New Yorker. Talagang di kalidad. Okay, so ano ang nangyari ngayon? Kaya, ang galing ni Joji de Guzman, i-present niya ang nangyari sa isa. Ako, being a retired sundalo, medyo alam ko ang background ito. Okay? Hindi siya makikialam. Doon pa, yung I think golf course sa Malacanang ba yun? Sinabihan niya yung PSG chief na if someone uses my name, grabe. So, ano ngayon? Na-booking siya. Again, Maharlika na naman. Voice recording na boses ni First Lady na nakialam talaga, hindi, ano ba yun? Nadili ba yun? Basta nagkagulo
yung designation ng commander ng ISAF, Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, at according to puting ahas ni Maharlika, ay nakialam ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay? So, yun pa, yung isang interview. Sabi ni BBM, she's in charge of the government. Yung marunong siya sa organization o setup, mga ganon. Tapos, pagdating sa legal advice, she will consult dahil nandyan lang sa tabi. So, lumalabas, nakikialam. Again, according to Maharlika, yung maraming akong nababasang comments. The best president in the Philippines is First Lady Lisa Araneta Marcos. Tumatawa na lang ako, bakit best president? Binutuhan ba siya ng taong bayan? Wala naman Sino ang binutuhan? Bongbong Marcos Jr. Kailang bakit ang impression o yung perspective ng marami ang nagpapatakbo sa gobyerno is si First Lady Lisa. Again, these are perceptions. Malala ko si FPRRD nung Davao Rally. Binanggit niya yan, yung PI na palawigin ang termino ng nakaupo ngayon na presidente. Binanggit niya First Lady Lisa, Speaker Martin Romualdez. Ano ang mensahe ni Paradina? Huwag niyong lapastangin ng konstitusyon para lang palawigin ang inyong panunungkulan. Tama na yung isang term. Kaya ang perception ng karamihan ngayon is itong People's Initiative. Perception lang ito na nababasa ko sa comments at napapanood is si First Lady Lisa Araneta Marcos and Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nitong People's Initiative. These are perception, but wala namang direct evidence. Kailang itong si Speaker Martin Romualdez, deny siya ng deny, kailang lumalabas na sa mga yung Senate investigation na ginawa chaired by Senator Marcos, booking na siya. Siya ang Kamara ang tumutulong, nag-finance at nag-assist. So, hindi siya tunay na People's Initiative, kundi Politicians' Initiative. So, yun po. Again, salamat Jojo de Guzman, itong napakagandang presentation mo. Marami pang kanito, yung himay-himayin ko lang dahil dito natin nakikita. So, ano ngayon? Forgetful ba si PBBM? Nakakalimutan niya yung kung anong sinasabi niya noon, nag-iiba ngayon, forgetful? O ungrateful, or both, or walang iisang salita? Or hindi siya in charge ng gobyerno? Comment na lang kayo dyan. Kasi, kung ako ang presidente at ako ang nasusunod, kung anong sinabi ko noon, gagawin ko ngayon. Lumalabas, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So, anong ibig sabihin nun? May ibang mas mataas sa kanya? May nagdidikta? May tunay na presidente? Kayo na lang. Opinion, comment. Ang taong bayan, sayang, akala natin bayan babangon muli. Kailang iba ang nangyayari ngayon. Bumabaon na po tayo sa kahirapan. Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang panibagong corruption issue dito sa administrasyon ni PBBM involving sa NFA. Nako, ilan yun? 75,000 bags of NFA rice na ano daw, old stock, ibinenta
more than 9 million pesos ang halaga. Kaya lang, walang proper bidding. May pabor-pabor sa nagbili. Kaya lang, yung sinatawag na old stock, yung unfit for consumption, pwede pa man di ay ibenta, allegedly. Okay. So, ang nagreklamo, kung mismo, NFA Assistant Administrator for Operations, Lemuel Pagayunan, sumulat siya sa Office of the President February 13. Ang inirereklamo niya yung NFA Administrator mismo, Roderick Bioco. So ito na, labanan na ng mga top 2 officials ng NFA. They are accusing, of course, accuser itong number 2 man, ang inaccuse yung administrator. Grabe. Okay, so ano ang action ngayon ng PBBM admin? Ang Department of Agriculture, yan, mag-start na ng investigation. At ito, medyo nakakadismaya na statement ng DA Secretary Francisco Tio Laurel. He is he is requesting na mag-leave of absence itong dalawa, yung inaccuse at saka yung accuser. Nagmamakawa, pwede ba mag-leave of absence na kayo? Wala talaga. Leader like follow, very weak. Kung ako ang DA Secretary, isuspend ko na. So what? Kasi may akusasyon na isuspend ko 1 month pa out. Suspend. Ito very napaka mabait ang approach. Anyway, hindi naman masamang magiging mabait, but kung ako ang nandyan, may ganyang di suspend mo muna. Tama lang yun, na aalis muna sila para maging ang investigation patas. Kaya lang, paano kung hindi sila mag-leave of absence? Kasi ang tono ng DA Secretary, he is just requesting na pwede ba mag-leave of absence na kayo. Ganun po. Okay, so ano ito? Sa tingin nyo, is there a truth? Mayroon bang katotohanan? Kasi nga, unless proven otherwise, in a proper investigation, they are presumed innocent. Ito po, nagsalita, dalawang grupo. Si Senator Cynthia Villar, negosyante ito, palaging nag-i-investigate sa mga kalukuhan sa Department of Agriculture. Sabi ni Senator Villar, she's not happy sa nangyari kasi old issue na daw yan, yung mayroong mafia. Ito na yung mafia. Kaya ang Senado mag-conduct ng investigation in legislation, mag-conduct at iimbestigan nila ito kasi hindi maligaya si Senator Villar dito sa nangyari ngayon. Okay? Sino pa? Yung farmers group na SINAG, Samahang Agrikultura ng Pilipinas, yung executive director nila, Mr. Jose Cainglet. Anong reaksyon niya sa issue na ito? Parehas kay Senator Villar, old issue. Palagi na daw yan na nangyayari. Last year, maraming reports na natanggap ng SINAG na ganyan. Grabing kalakaran na ibebenta ang NFA rice, palalabasin na old stock, yung malapit ng masira, yung pala pwede pa. So marami ang kumikita kung ganon. So matagal na daw na issue yan, sabi ni Mr. Cainglet, Jose Cainglet ng Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas. Okay, ako naman, personal kong experience ito. Kasi nung nasa serbisyo pa kami, ako,
kailangan namin ng mas murang bigas. So, marami akong dealing sa NFA para pangtulong ba sa mga yung katutubo, sa mga biktima ng yung mga rebel returnees. Kailangan namin napakainin yung mga pamilya ng mga nagsusurrender. So bumibili kami ng bigas sa NFA. Ako, marami akong alam na pangyayari na ibebenta ng mga tiwali. Hindi naman lahat pero de los buenos. Kaya lang, may mga tiwali talaga na opisyalis ng NFA. Ibebenta nila ng mura yung mga NFA rice sa mga traders. Yung traders naman, ire-resack lang from yung sako na may markang NFA, gagamit ng ibang sako na meron ng marka Valencia rice o yung colored na sako na ibebenta na ng mas mahal. So ito pangluloko sa taong bayan kasi kung NFA rice subsidize yan may pera ng gobyerno kaya makakabenta ka ng mura. Ang laking tulong sana sa mga nasa laylayan kung maraming maibenta na mura na NFA bigas. Kaya lang kakaunti, bibihira ka nang makabili kayo ngayon ng murang NFA rice. Ito sana ang ito yung dapat itenda ng kadiwa. Kaya lang wala rin, mahal pa rin ang presyo ng bigas kahit sa kadiwa. Kaya meron akong nakita na mga pictures ipinagmamayabang ng mga Ensenada vloggers, yung mga pro BBM, na ito tulong ng gobyerno, NFA rice 25 pesos per kilo. Well, tama yun, mga ganun lang. Kaya talaga NFA rice 25 to 30 pesos per kilo, ang laking tulong. But ang problema, gaano katagal masustain ng gobyerno na magbenta ng ganong kamurang bigas, 25 pesos per kilo. Maraming pipila yan. Kahit ako, pipila din ako. Bibili. Bakit? Yan ang itulong natin sa Talandig tribal people, yung tinutulungan natin na nangangailangan ng murang bigas. Kaya lang, wala, hindi talaga magtatagal yan dahil mauubos po ang pondo ng NFA kung magbebenta ka ng ganoong it's an artificial price. Yung ginawa sa Cebu provincial government, pakulo nila, papogi, na kaya yung yung campaign promise ni PBBM na gawing 20 pesos per kilo ang bigas, kaya yan. Anong kaya? Kayabangan. Nagpakitang gilas si Speaker Romualdez, nagpunta doon, nagpa-video, pa-picture, media exposure, nag-kilo-kilo ng 20 pesos per after 1 or 2 days in-stop ang programa. Bakit? Nako, marami nang nagreklamo ng mga taga Cebu kasi hindi sila makabili. Kakaunti lang ang makabili dahil malulugi na ang Cebu City Cebu Provincial Government dahil hindi mo kaya talaga yung ganong 20 pesos. Kalukuhan yun. So, sana kumusta ng promise? 20 pesos per kilo na bigas, campaign promise. Wala. Sabi ng iba, na natupad, kailang nadagdagan. Kasi 40 pesos noon, nadagdagan ng 20 pesos. Kaya 60 pesos per kilo na ngayon. May nabasa akong comment kanina, bumili daw siya ng isang sakong bigas, yung 25 kilograms. 1,400 na ang pagbili ko, dati 900 lang. Correct. At the end of the term of